at kusa daw siyang sumama sa mga pulis sa Amsterdam, giit ni Roque. Nilinaw ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi siya inaresto ng mga otoridad at kusang loob umano siyang sumama sa kanila matapos lumabas ang mga ulat na siya ay dinakip at pansamantalang nakakulong sa Amsterdam. Sa isang Facebook Live kasama ang vlogger na si Maharlika, iginiit ni Roque na walang naganap na pag-aresto. Anya, kusa siyang sumama sa mga otoridad at binigyang diin na may hawak siyang 2 medical certificate na nagsasabing hindi siya fit to fly. Nang tanungin umano siya kung nais niyang lumipad, tumanggi siya. Kaya agad siyang pinababa sa eroplano nang walang insidente. Matatandaang si Roque ay isa sa mga tinuturong sangkot sa POGO-related qualified human trafficking case na iniimbestigahan ng mga otoridad. Kasama siya sa mga personalidad na binanggit sa kontrobersyal na flood control at offshore gaming anomalies. VP Sara Duterte, kinumpirmang handa siya kung papalitan si PBBM. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na handa siyang gampanan ang tungkulin bilang Pangulo ng bansa sakaling bumaba si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng mga kontrobersiya hinggil sa umano'y korupsyon at alegasyon ng paggamit ng droga. Ang pahayag ni Duterte ay kasunod ng lumalakas na panawagan mula sa iba't ibang grupo at personalidad na magbitiw si Marcos Jr. dahil sa mga alegasyon ng multi-billion peso flood control anomalies at sa kontrobersyal na pahayag ni Senadora Amy Marcos na ang kanyang kapatid at si First Lady Liza Araneta Marcos ay gumagamit umano ng droga. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Vice President ay otomatikong papalit sa Pangulo sakaling ito ay magbitiw, maalis sa pwesto o hindi na makapagsilbi. Binanggit ni Duterte na ang kanyang kahandaan ay bahagi ng mandato ng kanyang tinanggap nang tumakbo bilang pangalawang Pangulo. Big fish sa flood scam, kalaboso sa loob ng 5 linggo, ani Remulla. Sa loob lamang ng 5 linggo, inaasahang mahuhulog na sa kamay ng batas ang tinaguriang big fish sa multi-billion pisong anomalya sa flood control projects, kabilang ang ilang senador at kongresista. Ito ang mariing pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa isinagawang pagpupulong kasama ang Bureau of Jail Management and Penology. Ayon pa kay Remulla, dapat asahan ang mga diskaya, senador at kongresista sa susunod na 5 linggo. Walang espesyal na trato. Pareho ang paghawak sa kanila gaya ng sa ibang preso. Ayon pa kay Remulla, ilan sa mga akusado ay nasa ibang bansa gaya ng Qatar at Estados Unidos. Binigyan sila ng palugit hanggang bukas upang sumuko sa pinakamalapit na embahada ng Pilipinas. Dagdag pa niya, hawak na ng pamahalaan ang kopya ng kanilang mga pasaporte kaya't hindi sila makakatakas. Nagbigay din ng paalala si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga nagtatago ng mga akusado. Wika niya, nauunawaan niya ang malapit na ugnayan ng mga kamag-anak at kaibigan, ngunit dapat manaig ang pananagutan at ang batas. Dagdag pa niya, handa ang Criminal Investigation and Detection Group na magsampa ng kaso laban sa sino mang mapatunayang kumukupkop sa mga pugante.